Ayan na po, naglabas na po ng official list ito pong House of Representative, particular na mga kabida, ito pong TRICOM, ano? Para ho sa investigasyon patungkol ho mga kabida sa fake news and disinformation ngayong February 4, 2025, ano po, no? Now, dito ho sa kanilang listahan po, nasa 40 vloggers at bloggers, ano po, no? Ang kanila pong inimbita para maging resource persons, ano po, mga kabida. Okay? Ito pong TRICOM ay binubuo po ito mga kabida ng Committee on Public Order and Safety, kung saan po yung kanilang chairman ay si Congressman Dan Fernandez, ano po, no? Public Information and Communication Technology, ano po. Yan. Sila po yung bumubuo ko dito sa TRICOM, ano, mga kabida. Okay? Now, sa isang statement po ni Laguna Representative Dan Fernandez, ano, ang sabi po niya dito mga kabida, no, sa kanila pong investigasyon, they would tackle how disinformation spread online, its impact on public perception and national security, and the measures needed to combat it. Ayan. Okay, sabi po ni Fernandez. Tuloy po tayo, ano po? Sabi po niya, Filipinos have the right to know the truth. We have to protect them from our fellow Filipinos who always spread fake news that spreads fear and division in our society. Yan. Yun yung kanyang statement. Ano po? Na? Now, itong 40 vloggers at bloggers po, SOCMED users, ano po mga kabida, 40 po sila, no? At ito po ay pinangungunahan po ni Miss Malu Tikia, ano po, no? Okay? Pangalawa po, itong si Jose Yumang Sonsa, mas kilalang J. Sonsa, ano po, no? Next, si Crisette Lorette Chu, Mark Anthony Lopez, Alan Troy Sasrogando Sasot, ano? MJ Kiambao Reyes, Vivian Zapata Rodriguez, Ethel Pineda, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa, Jeffrey Almendras Celis, mas kilala po itong si Ka Jeffrey Celis, ano po, na? And then Lord Byron Cristobal, mas kilala po ito sa social media, particular sa YouTube, na si Banat Bay, ano? And then Alex Destor, ngayon ko lang nalaman at alam, no, na si Alex Destor pala ay si Teo Moreno, ano po, na? And then Aaron Peña ng Old School Pinoy, Glenn Chong, Manuel Mata Jr. ng Coco Locoy, okay? Elizabeth Joey Cruz, mas kilalang si Joey De Vibre, okay? Si Claro Ganak, okay? Claire Eden Contreras, ito, mas kilala ito, no? Bilang si Maharlika or Buljakera, ayan. Okay? Pero nasa US yan, ano? Paano ho siya maka-attend ho mga kabida sa hearing ngayong February 4, ano po, no? Okay, Jonathan Morales. Ito po yung dating PDEA agent na naging vlogger na po, mga kabida, no? And then si Cyrus Preglo, yung aking idol, na si Optics Politics, ano po, no? Si Maricar Serrano, Ernesto Abines, mas kilalang si Sir June Abines, ano? Attorney Trixie Cruz Angeles, okay? Julius Milanosi, Maui, okay? Or Maui Spencer, ano po? Darwin Salceda, mas kilalang si Boss Dada TV, ano? Si Elmer Hugalbot or EB Hugalbot, Cathy Binad, ano? MJ Mondihar ng SMNI, okay? Si Susain Batalia, mas kilalang I am Shenwin, okay? O Shanwin. Jose o si Joe Smith Medina ng Political Witch Boy, and then Jeffrey G. Cruz, alright? JCCU or JJ Cruz, ano? Alvin Montero, si Kister Ramon John Balibalos Tan,
or si Mr. Real Tucker or Real Tucker, okay? Edwin Hamora or si Reina Elena, okay? Maria Florenda Espinilla Duque, okay? Or si Feebles Duque. Then, Dr. Richard Tesoro Mata ng Dr. Richard and Erica Mata. Ayan. Okay? Si Ahmed Paglinawan ng Luminous by Trixie and Ahmed. And then Ryan Lingo, Attorney Enzo Recto or Attorney Ricky Tumutong o Tumutorgo. And the last but not the least, ito pong si Ross Flores del Rosario ng WhatsApp Philippines. Yan. Ito po yung mga inimbita po, no? Sa TRICOM ngayong February 4, 2025. At yun po, sila po yung magsilbing bilang mga resource persons po, mga kabida. Okay? Marami ho akong nababasa na mga post po ng ilang mga inimbitang mga vloggers. Okay? Kagaya po ni Jeffrey Series, ano? Kahit na po inimbita po siya pero wala ho siyang natanggap na invitation, ano? Pero a-attend po daw siya, mga kabida, ano po, no? Okay? Ang question lang kasi dyan is, how about doon ho sa mga inimbita na hindi ho nakatanggap ng anong tawag po dito? Invitation, ano? O invitation letter mula sa TRICOM. Okay? Yung walang alam kung sila po ba ay kasali ho doon sa mga inimbita, no? Anong mangyari po sa kanila? Baka naman po i-cite in contempt na naman po itong mga vloggers na ito, ano po, ha? Pero hindi siguro, no? May consideration siguro 'yan, ano? Basta importante doon is kung nakatanggap ka ng sulat, invitation letter para ho doon sa hearing, tapos hindi ka dumalo, yun na yun ang problema, no? Pananagutan mo yan, no? Pananagutan nila yun doon ho sa TRICOM, no? Pero kung inimbita ka, nasa listahan ka, pero wala kang imbitasyon, hindi mo alam, nakasali ka doon sa listahan, ano po, no? I think may consideration doon, ano? Depende na yan kung ano yung magiging pasya po ng TRICOM po, mga kabida, dito ho sa mga vloggers na hindi ho napadalhan ng imbitasyon at wala hong alam na kasali pala sila doon ho sa imbitasyon po para sa hearing, no? Ngayong February 4, 2025. Ayan. So, bakit po ito nangyari, no? Ito hong TRICOM hearing, ano po, mga kabida? Kasi ho, ang pagkaalam ko po, mga kabida, umalma po itong mga mambabatas po natin. Kasi may mga posts daw mula sa mga vloggers or bloggers na medyo nakakasira ho daw sa imahe po ng House of Representatives, no? Lalong-lalo na po yung Quad Committee, ano, mga kabida, no? At hindi lang po nakakasira, kundi may mga posts daw na medyo disadvantage na po pagdating ho sa seguridad, ano? At yun nga, yung bawat Pilipino ay deserve nila yung makatanggap po ng eksaktong balita, no? Yung tamang balita at hindi ho yung fake news or disinformation na siyang magiging ugat, mga kabida, doon ho sa kaguluhan, pagkawatak-watak, ano po, no? Ng mga Pilipino, ano po, mga kabida. Kaya gusto nilang linawin po ito at in fact, kabilang doon sa kanilang inimbita, mga kabida, ito pong mga resource person, okay? Itong mga resource person po mula sa Google, sa Meta, no? ByteDance or TikTok, no? And officials from the National Bureau of Investigation, Philippine National Police, and the Department of Justice, no? So, sabi po ni Congressman Fernandez, the government agencies mentioned will talk about the regulatory challenges and enforcement mechanism against online disinformation. So, ito ay isang uri po ng pag-legislate po ng batas, in aid of legislation pa rin, no?
on how to counter fake news and disinformation po, mga kabida. Anong sa tingin po ninyo, mga kabida, dito ho sa pag-imbita po ng TRICOM, dito ho sa mga vloggers at saka bloggers, ano po, no? Mga SOCMED users, ano? Kung saan po ay critical po laban po sa gobyerno. Dahil ho, may mga komento po na nababasa po ako dito, mga kabida, na kung saan po ay tinatanong po nila kung bakit po halos mga Duterte vloggers po ito, no? Mga pro-Duterte vloggers. Bakit wala pong mga pro-Marcos or pro-BBM vloggers na inimbita ho daw, no? Dito sa hearing na ito po, mga kabida. Ano po, no?